aming anata. DZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyo, totoo. DZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag, maasahan. DZBB Super Radio 594. Serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Protektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB Super Radio. Okay, 5:55 ng hapon. Okay, gabi lang kasi napapanood. May ng pagsikat ng araw, hindi magpapaiwan. Balita, Buena Trinidad, Ibay, Bal. Sa buwan ng Setyembre taon 2024, kumusta na ho kayo? Tutok lamang dito po sa ating Super Radio DZBB Radio na TV pa coverage. Parang walang tigil itong paghatid po ng ating impormasyon. Kinakailangan no kasi dahil hanggang ngayon wala pong tigil ang buhos ng ulan, lalo na ang pinakauling abiso po ng Pag-asa. Meron pong heavy rainfall warning dito ho sa NCR o Metro Manila, mga kapuso. Kaya't magandang umaga pa rin sa ating mga suking taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Metro and Mega Manila. At maging sa lahat ng ating mga kababayan, mga kapuso sa apat na sulok ng daigdig. Ako po ang inyong kapuso, Orly Trinidad. Atin ang pasadahan ang mga headlines ng ating mga benamanong mga balita. Marikina River nilagay muli sa unang alarma matapos na tumaas ang antas ng tubig kaninang madaling araw. Lamesa Dam umapaw na rin. Napaulat na nasawi sa panalasan ng bagyong Ent sa West Philippines. Ang orange rainfall warning sa Bataan, Lake Cordillera, particular na dito sa may Hainan Island. Samantala naman, bagamat nakalabas na nga ng PAR itong bagyong Enteng, patuloy po ang epekto ng hanging habagat na magdadala pa rin ng pag-ulan lalong-lalo na sa may kanlurang bahagi ng Luzon, particular na itong area ng Ilocos Region, Cordillera, lalong-lalo na rin po sa Bataan at Zambales. At gayon din dito sa Kamaynilaan, makakarating na lalawigan sa Central Luzon at Southern Luzon, kasama ang Calabarzon at Mimaropa. As of 5 a.m. nga po, no, huling ito po yung latest natin na heavy rainfall warning. Nakataas ang orange rainfall warning sa Bataan, sa lalawigan po ng Bataan. Kung saan ang ibig sabihin po nito, ang malalakas na mga pag-ulan ay maaaring magdulot po ng mga pagbaha. At yellow heavy rainfall warning naman sa Zambales, Pampanga, Kamaynilaan at Bulacan. Na ang ibig sabihin nito, yung mga lugar na flood prone ay malaki din yung tsansa na makaranas ng mga pagbaha. At hindi lamang pagbaha, maaari din yung mga landslide o pagguho ng lupa. Maliban dito, nakataas din ang gale warning natin sa mga baybayin po ng western section ng Luzon, area ng Ilocos Region, Bataan at Zambales. Dulot din yan ng pag-iral din ng southwest monsoon o habagat. So, inaasahan po natin na magpapatuloy itong mga pag-ulan sa mga sunod na araw. Bagamat in-expect natin bukas mababawasan na yung mga pag-ulan dito sa ating sa area na ito ng western section ng Luzon, pero ang epekto pa rin ng habagat ay patuloy na mararanasan. Sa nalalabing bahagi po ng bansa, sa Kabisayaan ay inaasahan din natin ng maulap na kalangitan, habang generally fair weather naman sa Mindanao, maliban sa mga usual na localized thunderstorms. So, Obet, unti-unti na rin hihina itong mga pag-ulan nating nararanasan simula ngayong araw na ito. In-expect po natin na most probably, sir, mas siguro tayo bukas na mas mabawasan na yung mga pag-ulan. Kasi kasi nga po, mas inyo mabawasan kasi hindi. Ano, Obet? Ayoko ating ano pa natin ginagamit yung mga weather. Kita po siya sa iba, nasa taas pa po niya, no? So, hindi po siya masyadong kita pa sa satellite images. Kita po siya sa iba naming mga DZBB. Yun po. Temperature, thank you.
Pinggan. Pwera Manong Balita. Bantay Panahon. Meron ho tayong idadagdag muna sa mga deklarasyon na walang pasok po ngayong araw na ito mula kay Mark Macalalad. Mark, ito yung nagpahabol dito sa ating inilisan na walang pasok ngayong araw na ito. Mark. Pamalang lungsod ng San Juan na suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Dala na rin ito na nagpapatuloy ng sama ng panahon. So dito sa binabantayan natin, Oli, sa eastern part ng Metro Manila, Mandaluyong, San Juan, Pasig, Marikina, lahat yan suspendido na ang klase ngayong araw. Ang inyong kapuso, Mark Macalalad ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Pwera Manong Balita. Alas 5:41 na ho ng umaga, suspendido pa rin po ang klase o face-to-face sa ilang lugar ngayong araw dahil sa bagyong Enteng. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw dito sa mga sumusunod na lugar na ito: Quezon City, Malabon City, Caloocan City, Marikina, Valenzuela, Taguig, Muntinlupa City, Pasig City, Pateros, San Juan City. Kasama rin po dito ang Montalban Rizal, Pinilla Rizal, Tanay Rizal, Cainta Rizal, Taytay, Kalumpit Bulacan, Hagonoy Bulacan, San Pedro City, Laguna, Angeles City sa Pampanga, Mabalacat City sa Pampanga, Masantol sa Pampanga, Mexico, Pampanga, Minalin, San Fernando at San Simon sa Pampanga. Gayun din po ang lungsod ng Dagupan, ang buong lalawigan ng Pangasinan, maging ang Bataan, ang Capas sa Tarlac, ang Luna sa La Union, Magsigal sa Ilocos Sur, Lubang, Occidental Mindoro at Liban, Nueva Ecija. Wala din po pasok preschool hanggang senior high school sa Balawan, La Union at Bagnotan, La Union. Suspendido rin po ang face-to-face classes sa lahat po ng mga antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Maynila, Mandaluyong City, Navotas City, Parañaque City, Antipolo City at Morong, Rizal, mga kapuso. Pwera Manong Balita. At sa ating oras na 17 minuto ho bago mag-alas 6 ng umaga, muling itinaas ang unang alarma sa Marikina River matapos itong sumampa ng 15 metro kay ng alauna ho ng madaling araw. Sa gitna na rin po ito ng malakas na buhos na ulan na sayang. Ay, na TV pa. Okay. Ano na? 6:02 ng hapon. Okay, susunod na programa ay Super Balita sa Hapon. Okay. Pep, pep, pep. May paninindigan, matatag, maasahan. DCWB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DCWB, serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DCWB Super Radio. Iniwala kami na ang nagbabalita. Bye-bye! Stop by! Super Balita sa Umaga Nationwide. Stop by! Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras! Okay, 6:04 ng hapon. Mag-aapat na minuto na makalipas sa alas 7.
Handog sa inyo ng Super Radyo DZBB at lahat ng Super Radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radyo DZBB. Narito sila Joel Reyes-Abel at Melo Del Prado. Miyerkules po ngayon, ika-4 sa buwan ng Setyembre, taong 2024. Sa ating mga headlines, Bagyong Enteng, nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit klase sa paaralan sa ilang lugar, suspendido pa rin ngayong araw na ito dahil po sa masamang panahon. Nasa kasalamubian pagtatapos ng sa commission namin dito. Mga kapuso, Super Balita sa Umaga Nationwide. Mga kapuso, i-follow ang aming mga social media accounts sa TikTok. Bantay Panahon. Nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Enteng at ito'y huling namataan sa layong 265 kilometro kanlurang hilagang kanluran ng lungsod ng Lawag, Ilocos Norte. Sa gayon po'y wala nang nakataas na anumang babalaho ng bagyo sa anumang panig po ng bansa. Dulot naman ng trough o extension ng bagyo, ang Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Ilocos Norte at Ilocos Sur ay makararanas po na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Umiral naman ang habagat sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro na makararanas po ng mga pagulan. Ang Metro Manila, La Union, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro, Northern Palawan at nalalabing bahagi ng Central Luzon ay magkakaroon po ng manakanakang mga pagulan. Habang ang Quezon Province, Marinduque at Romblon ay makararanas po na maulap na papaurin na may kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog, pagkidlat, dulot naman ng habagat. Bantay Panahon. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Suspendido pa rin ang klase sa mga paaralan sa ilang lugar ngayong araw dahil po sa masamang panahon. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw sa mga sumusunod na mga lugar: Quezon City, Malabon City, Caloocan City, Marikina City, Valenzuela City, Taguig City, Muntinlupa City, Pasig City, Pateros, San Juan City, Las Piñas City, Montalban Rizal, Pililla Rizal, Tanay Rizal, Cainta Rizal, Taytay Rizal, Kalumpit Bulacan, Agonoy Bulacan, San Pedro City, Laguna, Angeles City, Pampanga, Mabalacat City, Pampanga, Basantol, Pampanga, Mexico, Pampanga, Binalin, Pampanga, San Fernando, Pampanga, San Simon, Pampanga, Dagupan City, Pangasinan, Bataan, Capas, Tarlac, Luna, La Union, Magsingal, Ilocos Sur, Lubang, Occidental Mindoro, Livan, Nueva Ecija. Suspendido naman ang pasok sa preschool hanggang high school sa Balawan, La Union at Bacnotan, La Union. Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Manila, Mandaluyong City, Navotas City, Parañaque City, Antipolo City at Morong, Rizal. Ang oras po ang napaulat na nasawi kasunod ng panadalasa Ang oras ay 6:08. ng Bagyong Enteng. Ayon kay Director Edgar Pusadas, tagapagsalita ng Office of Civil Defense, batay ito sa nakalap nilang datos hanggang alas 8 ng umaga kahapon. Mayroon ding naiulat na 10 nawawala. Sinabi naman ni Pusadas na patuloy na Tuesday, pasok. Super Radyo. Nagpapatupad na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng ilang interventions para sa mga nasalanta ng Bagyong Enteng. Sinabi ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, na bukod sa family food packs na kanilang ipinamamahagi ay may dagdag tulong pa silang ipinagkakaloob sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Taklaw nito ang tulong medikal at burial assistance o pampalibing para sa mga namatayan ng mahal sa buhay o mga kaanak. Tuloy-tuloy din anya ang pamamahagi nila ng family food packs at non-food items sa mga pamilyang nananatili ngayon sa mahigit 400 evacuation centers sa mga apektadong lugar. Tiniyak din ng ahensya na nakahanda ang 65.56 milyong pisong standby funds kung kakailanganin. Mayroon din anyang 480.61 milyong pisong halaga ng health logistics sa mga rehiyon para sa agarang serbisyong pangkalusugan.
Ako si Tuesday Saguniu ng GMA Super Radio DZWV, dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Nako, hirap po ng buhay po ngayon. Kaya dapat to'y maging maingat, mapanuri po sa mga binibili. Food items. Ina-assure natin yung ating mga partner local government units na kung kakailanganin po ng augmentation support. Okay, babalik muna ang 32, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa! Good morning sa mag-asawang George at saka Tonet na Manalili Tan. Maging sa mga anak na sina John, si Tina, si Cathy Tan at si Mern Paterno. Yan, happy listening po at maligayang panunood din sa inyo. Sumayin niyo po ang kabuuan ng mas pinalawak, mas pinalakas, super balita sa umaga nationwide. Ako po ang inyong kapuso, Melo Dalprado. Balita walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ako po inyong kapuso, Joel Reyes Ubel. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Radyo na. TV pa! Kortesiya na. Disiplina pa! Super Balita sa Umaga Nationwide. Mula sa pinakapinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Hoy, 20 segundo bago sumabit ang 6:11 ng umaga o ng hapon. alas 8, standby, saksi sa Double B. Matatag, maasahan. DZWB Super Radio 594 Kapusong Pilipino. Lahat Super Radio DZWB Serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Walang iwanan. DZWB Super Radio. Number 1. Good morning! Ito ang saksi sa Double B. Saksi sa Double B. Bigla ako naawa sa Pag-asa, dahil, alam mo yan, bigla sila ngayon sinisisi. Dahil nga dito sa hagupit ng bagyong Enteng at ng habagat, no? Sinasabi ni Congressman Joey Salceda ng Albay, sleeping on the job daw Ay? Natutulog ko man sa trabaho ang Pag-asa pagdating sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko. Nilinaw din po ng Pag-asa, mga kapuso, na August 28 pa lang, binabanggit na po namin na meron pong low pressure area na maaaring maging bagyo. Ito nga, naging bagyo si Enteng, di ba? Sabi nila, 24 hours po kami o 24 oras po kaming nagbabantay kapag meron pong bagyo. At regular na isinasalin po sa publiko ang mga impormasyon na yan. Ano lang Saksi tayo doon. Sa totoo Saksi lang, po kami doon. Pwede natin sisihin ang Pag-asa kung binuhuli. Pero nagsusunog ng kilay itong mga taong ito. Hindi, ito lang siguro. Para lang bantayan ng bagyo. Yes, totoo. Di ba? Tayo. Klase o face-to-face na klase sa ilang lugar sa bansa, suspendido na yung araw dahil sa bagyong Enteng. Sorry. Season. Yeah. Si Aris, sabi ni Aris, sa yung mga organizers ng Formula 1, yung racing, mga kapuso, yung karirahan po ng sasakyan, yung mga matutulin, yung mga maiingay. Oo. Gumagamit pala ito ng mga high-tech minutes, nila daw projects o ang kanilang vision para sa flood control pang 50 years. Ngayon daw gagawin nila lang 100 years. Ang tagal na po natin problema ng climate change. Sinasabi na nga ni ni Architect Palapok. Diba? That's may my recommendation point. na siya. Eto na. Diyos ko, mga kapuso, si Rowena Salvacion po yan. Tapos si Joel Reyes Ubel. Hanggang alas 9 po kami ni Weng, kaya magkakauntaan tayo sa Himpapawid Palatuntunan. Saksi sa Double B. Asalina na natin si Dr. Marcelino Villaferte. Siya po ang Deputy Administrator ng Research and Development ng Pag-asa.
particularly po dito po sa ating advisory domain. Nahon na ito na kung sa protocol sa ganyan po, assessment na ginagawa. Dalang ulan ng isang bagyo na halin po naman actually ano pa tayong ilan Anyos, Laguna, Marikina at Tagaytay habang at sa magnitude Weather Bulletin. I am ready ho tayo Yes. para ang oras natin, 8:25. Punta natin Super Radio, Christian Manyo. DZWB, ang Humalig Quezon muling Humalig pala yan, we. Humalig, Humalig oh. Quezon muling narinig po na magnitude 5 na lindol. Detalye Christian Manio. muling naramdaman ang pagyanig sa katubigang bahagi ng Humalig, Quezon na may lakas na magnitude 5.0 kaninang alas 7:55 ng umaga. Earthquake information number 1 ng PIVOX, tectonic ang origin ng lindol sa lalim na 9 kilometers. Wala pa namang kumpirmasyon sa PIVOX kung ito ay aftershocks ng lindol sa Humalig kaninang alas 7:06 ng umaga na ibinaba sa magnitude 5.3 na Okay, Jumalig. Weson na muling niyayag ng magnitude 5.6 na lindol. Ramdaman hanggang sa bahagi ng Jose, Panganiban, Camarines Norte na umabot ng intensity 4, intensity 3 sa Quezon City, Mauban, Ginayangan, Alabat at General Nacar. Sa logistics siguro. Ang hirap, lalo siguro yan. Kasi po hindi kasama kanina. So habang sa Kamara sa Kamara ba, sa NBI ba, Department of Justice ba? Pero remember, wala pang arrest warrant sa kanya ang hudikatura. So, baka... Okay, 6:17 ng hapon. Mula nang kunin sila sa Tarlac, Ako'y hindi ba? naguguluhan doon sa kwento ni Sheila Go. Bakit si Alice ay magkwento ng tama, no? Sige, sa ating pagbabalik mga kapuso, ang oras natin, 8:55. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. O nasa hotel, paano ba siya nahuli? Nanlaban ba? O nagtangkabang tumakas? Di ba? Yan ang mga magandang detalye malaman natin mga kapuso. Ano yung proseso ng pag-uwi niya? Sandra Lee. Si Rowena Salvacion, magandang umaga pa. Walang personal. Okay. Alice Go. Nandiyan na po si Igan. At si Connie Season. Walang personalan. Ako po si Joel Reyes Abel. Ako naman po si Rowena Salvacion, magandang umaga pa rin mga maharlika. Laing Bakabayan. Oras natin, 20 segundo bago sumapit ang alas 9. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa.